tungkol po doon sa aming paksa, natitindigan ko na hindi siya ang tagapagligtas ay makinig po kayong mabuti. Ang sabi po sa banal na kasulatan, Gawa 4:12, sinabi po roon, ang kaligtasan hindi matatagpuan kaninuman sapagkat walang ibang pangalan na nasa silong lang langit na ibinigay ng Diyos sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Ano hong pangalan ang ibinigay ng Diyos sa mga tao na sukat natin ikaligtas? Sinasabi ko sa Isaiah 7:14, ang sabi po doon, at ang Diyos mismo ang magbibigay ng palatandaan. Anong palatandaan? Ang dalagay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Letra po yan. Ulitin ko ang talata. Tandaan niyo, Isaiah 7:14. Maliwanag po yan. At tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Aywan ko kung masasabi dito rin si Ginoong Soriano. Sinisiguro ko po na ang kanyang paninindigan ay ibabatay niya sa Mateo 1:21. Yung pong 1:21, tatapusin ko na kung maaari. Yung pong 1:21, hindi dapat gawing basihan. Partikular na po sa pangalan ng tagapagligtas. Bakit po? Ang sabi po ng banal na kasulatan, nung ito pong Mesiyas ay mabuhay na magmuli, nang kinausap niya ang kanyang mga apostol, ang sabi po niya, ito ang mga salitang sinasabi ko sa inyo noong ako'y kasama-sama pa ninyo, na kinakailangan matupad ang lahat ng nangasusulat sa akin, tungkol sa akin, sabi niya. Sa kasulatan ni Moses, sa mga propita at sa mga awit. Hindi po isinali ang 1:21 ng Mateo. Kaya hindi pwedeng gawin basya yan. Tandaan po niyo talata, Lucas 24:44. Hindi po pwedeng gawin basya niyan. Inuulit ko po, baka babanggitin si Rano yan. Hindi kami magkakasundo. Inuulit ko po, ang sinabi po, ito ang sinabi ko sa inyo noong ako'y kasama-sama pa ninyo. Sabi po yan ng Mesiyas, yung anak ng Diyos, na kinakailangan matupad ang lahat ng nangasusulat tungkol sa akin. Sabi po niya, saan nasulat? Sa kautusan ni Moses, sa mga propeta, at sa mga awit. Lucas 24:44. Ano po? Nasiyang po kayo siguro. Palagay ko po marami ang nagulat. Ano po? Alam mo niyo kung bakit? Ito pong si Jesus, 400 taong mahigit na sinasamba-samba ng marami na ito ang tagapagligtas. Isa na dyan si Ginoong Soriano. Ngayon po, mabubuking siya. Aywan ko kung ano sasabi. Sino po ba sa inyo dyan na naniniwala? Jesus na kapagligtas. Pati sa dalawang kamay. Yung! Wag po kayong masyadong kapapalakpak. Alam po ba niyo yung naniwala at Jesus na ito raw ang tagapagligtas ayaw kay Ginoong Soriano? Na iligaw na po kayo ni Soriano. Bakit? Ang sabi po, Mateo, tanda nyo, Mateo 24, 4 hanggang 1, ay 4 hanggang 5. Isulat ko ninyo. Si Jesus po ang nagsasabi dito, hindi si Merka. Si Jesus. Ano po ang sabi niya? Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Bakit? May magliligaw ba? Meron? Soriano po. Ano po ang sabi nito sa pagpapatuloy? Mateo 24, 5 po. Yung unang binanggit ko, 4. Ito po 5.
sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Sabi po ni Jesus, dasyang ng mga sasabi na ako ika ang Kristo at ililigaw ang lahat ang nakano. Kukunti ang iniligaw, marami po. Kaya huwag po kayong basta magpapalagtak. Napasama yata po kayo sa naligaw eh. Ha? Maliwanag po yun. Oh. At maraming magsisiparito sa aking pangalan. Sabi po ni Jesus. Ha? Na mga sasabi na ako ang Kristo. Time na po. Panahon po para ating sinasabi ng sinabi ni Tatang. Meron po tayong 5 minutes na cross-examination. May I begin now? Sino ba ang ating timekeeper? Pwede na po bang mag-umpisa? Tatang, sabi mo, ang unang tanong ko, sabi mo, maraming magliligaw at meron nga nagliligaw, si Soriano, sabi mo. Totoo po ba yung sinabi niyo na yun, pinaniniwalaan niyo sa kalooban mo? Na ako isa dun sa magliligaw? Oo. Isa ko kayo sa nagsasabing si Jesus ang Kristo eh. Maliwanag po ang sinabi Hindi yung tinatanong, hindi yung tanong ko. Oh. Ang tanong ko, kung totoo sa loob niyo na isa ako dun sa nagliligaw ngayon. Oo nga. Binasa niyo yan kay Mateo. Oo. Lucas. Bakit yung hindi? Binasa niyo 24:4-5 ng Mateo. Sa mga tweet, naniniwala kayo kay Mateo. Ha? Naniniwala kayo kay Mateo o hindi? Sabihin niyo, Tatang, naniniwala ba kayo kay Mateo o hindi? Alam po ninyo, ang nakasulat. Hindi ko tinatanong ng kasulat, tinatanong ko sa inyo kung naniniwala kayo kay Mateo o hindi. Yung isinulat ko, pinaniniwalaan ko. Ayun, naniniwala kayo sa sulat ni Mateo. Oo. Sa mga tweet, kung naniniwala kayo sa sulat ni Mateo, kung mabasa ko kay Mateo na ang tagapagligtas ay si Jesus, tatanggapin mo, niloloko mo mga tao rito. Sige. Kung mabasa ko kay Mateo na si Jesus ang tagapagligtas, tatanggapin mo, niloloko mo sila. Ikaw ang mandaraya, hindi ako. Hindi. Sagutin mo muna ako, babasahin ko kasi. Ha? Sabi mo, naniniwala ka sa sinulat ni Mateo, kung mabasa ko ba kay Mateo na si Jesus ang tagapagligtas, tatanggapin mo, niloloko mo sila. Yun lang. Hindi ako ang mandaraya at ikaw. Yun lang po ang pinaniwalaan ko, yung talatag yun. Yung ibang talata, hindi. Paano? Itik ka na. Itik ka na kaya ganyan. Lusot yan. Hindi maginoong pakikipag-usap ang alam mo dyan. Pero pababayaan kita dyan. Pababayaan kita. Tatanungin pa kita. Ito ang tanong. Sabi mo, yung 24:44 ni Lucas, pinaniniwalaan mo o hindi? Yung pong talatang yung pinaniwalaan. Pinaniniwalaan mo na dapat matupad ang lahat ng sinalita sa akin, sabi ni Cristo, tungkol sa akin, sa mga aklat ni Moises, sa kautsa ni Moises, sa mga propeta, at sa mga awit. Dapat matupad yung sinalita kay Cristo. Sa mga pag matutupad yung nasa awit, yung na kay Moises, at saka yung nasa mga propeta, naniniwala ka ron, tatay. Inulit ko na po sa iyo. Hindi, itatanong ko lang sa'yo uli. Naniniwala, pagka matutupad na yung sinasabi sa aklat ni Moises, sa mga propeta, sa mga awit, maniniwala ka na. Pinaniniwalaan ko, ginamit ko eh. Maniniwala ka. May babasahin ako kay Mateo. Tatanong ko sa'yo kung pinaniniwalaan mo itong nasa kay Mateo nito, ano? Sabi nito kay Mateo, sa 1, datapwa, samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mag-imba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y mga anak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang makasalanan. At nangyari ang lahat ng mga ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na sinasabi, narito ang dalaga ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Emmanuel. Yan, maliwanag Tama po ba yan, yun o hindi? Maliwanag po. Tama yun. Emmanuel, hindi ito sa Tama yun o hindi? Tama ba yun o hindi? Yung nakasulat na yun, tama ba yun? Tama po yung pangalan Sabi mo ng kanina, pinaniniwalaan mo kay Mateo 24:4-5 lang. Yung, Di ba, sabi mo kanina, ang pinaniniwalaan mo lang kay Mateo, yung Kapitulo 24, 4 hanggang 5, na maraming pilitaw na magkalayan, ako yon.
Bakit ngayon pinaniniwalaan mo na rin ito? Niloloko mo ba kami? Tatang. Inuulit ko po, Mr. Soriano, ang pinaniwalaan ko binanggit na pangalan, hindi yung talata. Eh, sabi mo kanina, kay Mateo, ang pinaniniwalaan mo lang, 24, 4, Huwag mo pong linlangin ang Hindi tao. ka nilinilang. Gusto mo, paandar natin ang tape. Yun lang po ang pinaniwalaan ko yung talatang iyon, yung ibang talata hindi. Yun lang po ang pinaniwalaan ko yung talatang iyon, yung ibang talata hindi. Huwag mo pong linlangin. Ikaw ang naninilang. Dahil kanina sabi mo, ikaw naniniwala lang sa 24:4-5 na may lilitaw na bulaan at mga magdaraya. Ako yun. Oo. Sabi mo. Ngayon, bakit kung basahin ko itong Mateo? Uno, nakatuparan nung sinasabi mong hula kay Isaias, naniniwala ka o hindi? Sa pasimula pa po sinabi ko na hindi pwedeng gawin basihan yan. Hindi ka naniniwala. Hindi nga pwedeng basihan, bakit ako maniniwala? Kung hindi pwedeng gawing basihan, hindi ka naniniwala. Hindi nga. Hindi ka naniniwala. Hindi ka naniniwala. Hindi ka naniniwala na ang tatawag na pangalan sa kanya, Emmanuel? Sabi ni Mateo? Hindi ka naniniwala na, tatang? Sabi mo, Jesus, pagkatapos kayo ni Emmanuel, alin ba Si ito? Mateo may sabi Tinatanong kita, Mr. Soriano. Tatanong ko sa'yo. Sabi mo, Jesus. Naniniwala ka ba kay Emmanuel? Pagkatapos kayo ni Emmanuel, ang tanong ko, alin ang totoo sa sinasabi mo? Naniniwala ka ba, Emmanuel? Naniniwala ka tatang kay Emmanuel? Yung sinabi sa Isaias 7:14. Hindi yung sa Yung kay Mateo, ulo yung 21. sinasabi, Ha? hindi ka naniniwala? Yung sa Matias 7:14 ang pinaniniwalaan ko. Babasahin ko lang. At naganap ang lahat ng mga ito upang matupad ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaias na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. Ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. Naniniwala ka Hindi dito? ko pinaniniwalaan yan dahil hindi siya nagsabi dyan. Kasi, tapos na ba oras? 2 minutes pa, 2 minutes for. Kasi ilang ko saan niya ako mandaraya. Siya pala mandaraya. Inulit ko po, Wala pa Mr. wala pa isang Soriano. minuto. Inabago niya lang yung sinabi niya. Inulit ko po, Mr. Soriano, na hindi pwedeng gamitin Wala yan. kang karapatan sasabi na magpaliwanag ngayon tatanungin. Yung sunod kong tanong sa'yo ganito. Sabi mo, hindi dapat gawing batayan ang Mateo 1:21. Yan. Dahil ang nakalagay sa 1:21, tatawagin ang kanyang pangalang Jesus. Ang ibig mo ba sabihin, walang ibang pangalan kundi Emmanuel lang? Yun po ang sabi. Emmanuel lang. Kung makabasa ako sa propeta na marami siyang pangalan, Kung may babasa ka sa mga kautosan ng babasa ko, sige. Sama ka sa propeta. at sa mga awit, taga, litra por letra, sinabi ng Jesus. Babasa ko lang. Na Jesus, talo ako. Hindi, babasa ko tayo. Basta letra por letra lang. Ito, letra por letra, babasa kita letra por letra. Ito. Sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahal ay maatag sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha. Naniniwala ka rin? Hindi yan ang binigay na pangalan. Tatawagin, sabi ang kanyang pangalan, tatawagin kamangha-mangha. Ang pinag-uusapan. Tinatanong ko kung naniniwala ka rito. Oh, 10 seconds. Naniniwala ka ba rito, Tatang? Saan? Dito. Natatawagin ang kanyang pangalan na wonderful o kamangha-mangha. Hindi ka naniniwala rito? Time is up. Time. Salamat. Kinalulungkot ko na ako'y pinangalan ng mandaraya ni Tatang. Siyempre, kung hindi ka naman nagdaraya, siyempre, you will take that seriously. And you have to disprove the claim of other person regarding my person. Dahil hindi ko naman ginagawang mandaya sa kapwa. Alam nyo, kung binabasa mo ang Biblia, hindi ka nandadaya. Kung merong mali sa Biblia, hindi ako nandadaya, yun ang gawa ng Biblia. Bayad kayo. Kung ginagamit natin ang isip natin, ano? Halimbawa, gaya nung anak ni Tatang, ginagamit yung isip niya. Yung anak niya, member dito sa amin. At kung ang akusasyon niya sa akin mandaraya, ako siya hindi mandaraya, at hindi sa kanya tumama yung anak niya. Ngayon, patutunayan ko hindi ako mandaraya. Kung binabasa ko ang Biblia, binabasa ko ang pinaniniwalaan kong aklat ng Diyos. Kung ano yung binasa ko, itinuro ko, hindi ko dinagdagan, hindi ako mandaraya. Never. At kung gusto niyang patunayang mali si Mateo,
Hindi si Soriano mandaraya. Si Mateo ang pinatutunayan niyang mandaraya. Common sense lang yan. Pirasong sintido ko nun. Kaprato lang. Alam nyo, ang ating utak, ang gumagana lang sa utak natin, 15%. To maintain our daily activities and to achieve our goal, we need only 15% of our brain. But if we are going to use another 5%, marami na tayong maunawhan sa mundo. Siguro, kung gagamitin lang ni Tatang ang another 5% ng kanyang utak, hindi niya sasabihin mandaraya. Kasi, nababasa ko kay Mateo, ang sinabi ni Mateo, tatawagin mo. Sino ang kausap? Hindi naman kasi siya, kaya hindi niya naiintindihan eh. Basahin natin. Pakinggan nyo, sa Mateo Kapitulo 1, at samantalang pinag-iisip niyang mga bagay na ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David. Sino kausap? Si Jose. Huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo at siya'y manganganak ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan na Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang pangangailangan. Kanino sinabi yon? Kanino sinabi yon? Sinabi ng anghel yon kay Jose. Sino ang tatawag sa kanya na Jesus? Ang unang tatawag sa kanyang Jesus ay si Jose. Kaya pag tinawag siyang Jose ni Jesus, manloloko ba si Jose o hindi? Manloloko. Tinawag ba ni Jose na Jesus ang pangalan ng kanyang anak o hindi? Tinawag. Kasi kung ako'y naniwala kay Jose, manloloko ba ako o si Jose manloloko? Siya. Siya, walang batay. Ako meron eh. Saksi ko ang anghel, saksi ko si Jose, saksi ko ba si Mateo? Kaya sino saksi niya na mali si Mateo? Paano mo patutunayang mali si Mateo? Kung mali, ba't mo ginamit ang Mateo 24:4-5? Diba? Ang isang bagay na itinatakwil mo, hindi mo pwedeng gamitin. Labak sa husgado yan, kaya diatoryo. Yung bagay na pinisira mo, hindi mo pwedeng gamitin, ipanira mo sa akin. Sinira mo si Mateo, tapos gagamitin mong panlaban sa akin. Hindi mo naintindihan ang ginagawa mo. Halimbawa, ito si Ma'am Resi, masamang babae ito. Kaliwet ito. Hindi dapat paniwalaan to. Tamo. Teka muna, Soriano. Sabi ni Ma'am Resi, may utang ka raw sa kanyang 20 pesos, ba't hindi mo binabayaran? Nanluloko ka, Soriano. Ba't siniraan mong babae, Ma'am, kasi naniwala ka, may utang ako. Sinabi niya, may utang ko, naniwala ka. Pag ikasisira ko, naniniwala ka sa kanya. Pag ikatatalo mo, ayaw ka maniwala sa kanya. Ano ka? Naintindihan niyo, ibig ko sabihin, mga kababayan? Simple yun. Simple yun. Walang pagtatalo ron. Kaya alam niyo, sa Biblia, mag-iingat po tayo, marami talaga manluloko. Sabi ni Mateo. Anong sabi ni Mateo? Pangangalan, tatawagin mo ang pangalan niya, Jesus. Ano ba kahulugan ng Jesus? Yahshua. Ano kahulugan ng Yahshua? Yung Jesus, Yehashua. Sa Hebreo, ang kahulugan, tagapagligtas, Savior. Kaya tinawag na Jesus, Yahshua, Yehashua, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang katunayan, nailigtas ba nga ni Jesus? Nailigtas na, pati nga yung si Maria Magdalena, ang masamang babae, nailigtas ni Jesus eh. Sino may sabing nailigtas ni Jesus yun? Si Lucas. Lucas, naniniwala ka, ginamit siya kanina. Basahin natin si Lucas. Tinan mo yan, Tatang, Ito basahin ko sa'yo. Sabi ni Lucas, at nangyari pagkatapos ng kaunting panahon, na siya'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon, dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, kasama niya ang 12, at ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria, na tinatawag na Magdalena, nasa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Sino may sabi dito? Si Lucas. Ano ang ginawa ni Jesus? Ayon kay Lucas. Basa. Sa makatwid bagay, si Jesus na taga Nazaret. Sino may sabi? Si Lucas o hindi? Si Lucas o may sabi dito. Ito, gawa ng mga apostol, isinulat po ito ng ebanghelistang si San Lucas. Naniniwala siya kay Lucas, ayaw siya maniwala kay Mateo. Ito'y gawa ng mga apostol, sulat po ito ni San Lucas. Ano sabi ni San Lucas? Sa makatid bagay, si Jesus. Hindi niya sinabing, si Emmanuel. Hindi. Hindi tayo tutol na talaga ang pangalan niya. Isa sa kanyang pangalan, Emmanuel. Pero ginagamit ni Lucas yung pangalan Jesus. Ano sabi ni Lucas?
sa makapitbagay si Jesus na taga Nazaret, na kung papaanong siya ay pinahira ng Espiritu Santo ng Diyos at ng kapangyarihan na naglilibot, gumagawa ng mabuti, nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Sino sumasaksi na si Jesus ay tagapagligtas? Si Lucas. O mamaya, tatanggihan niya na si Lucas. Para siya manalo, tatanggihan niya na si Lucas. Mamaya, hindi na rin siya maniniwala kay Lucas, pero hindi niya magagawa yung ginamit niya na si Lucas. O, paano ngayon yun? Pag ginamit, masama yung gagamitin mo. Mamaya konti, pag ayaw mong paniwalaan, tatapon mo. Yung matama, o galing hindi sa galing yan. Basta, sa 14 ng Roma, ganito ang sinasabi. Ang pananampalataya mo na nasa iyo. Ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Amen? Mapalad ang hindi humahatol sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Pag sinang-ayunan mo, huwag mo hatulan. Miski sa batas, bawal yun. Ha? Pagka naman hinatulan mo, huwag mo sasang-ayunan. Dahil lalabas ka, balimbing. Di ba? Kailangan, pag sinang-ayunan mo, huwag mong tututulan. At pag tinutulan mo, huwag mong sasang-ayunan. Ganun ang lalaki sa paninindigan. Saka niya, pag maiipit ka. Ayaw mo naman niwala kay Lucas. Tingnan natin kung maniniwala pa siya kay Lucas mamaya. Ngayon, meron lang hindi naiintindihan si Tata at gusto ko maipaunawa sa kanya. Yung binasa niya sa 24:44 ni Lucas. Pakibasa kapatid yung 24:44. Pakinggan niyo pong mabuti. Ilang minutes pa? Okay. Pag na oras po? Salamat po. Panahon na po para tanungin niyo ako ngayon. Alright. Ang sabi mo, ang witness mo o testigos mo ang anghel at si Mateo. Dahil, nung nag-iisip daw si Jose tungkol si Maria na naglandi, bumuntis, ay napakita raw ang anghel. Hindi kita papayagan sabihin mo naglandi si Maria. Ay, di ako kaya. Masama akong sinasabi mo. Hindi naman ikaw magkakasala ako eh. Hindi. Kahit na. Pero mo dahil taon nakikinig sabi mo naglandi si Maria. Paninindigan ko. Yung baboy mo baka sakali pero si Maria hindi. O, ay, ikaw. Papay, mali sinasabi mo eh. Kung ikaw. Inalabastangan mo, ina ng aking Panginoon. O, tama. Tama yan. Biro mo yung ina ng Panginoon kung kinikilala sabi mo naglandi. Ni wala nang nalalaman lalaki yun eh. Ni hindi nga nakakilala ng lalaki. Sinabi ng Espiritu Santo, magbubuntis ka. Yung mga naglandi, Sino po ang may sabi na Espiritu Santo ang lumalang ng si Mariang pinagbubuntis? Ang anghel, di ba? Yung anghel. Di ba? Anghel. Baka po, Mr. Sulianong nakakalimutan mo na si Satanas nagkunwaring anghel ng Panginoon. Yan po ang nagsabi dyan. Sino? Si Satanas. mali ang ginagawa mo, Tatang, huwag ka magpaliwanag, tanungin mo ako. 5 minutes, Sinasabi ka nila kumikibo, ilang bisis kong tinanong. Sinagot ko na, hindi ako makulit. Ayaw kong pagsagot ko, sasagutin ko pa. Maliban na lang, binging kausap ko. Ito nga ang tanong ko O, sa sige, inyo. tanungin mo ulit, kapatid. Ang pinaniniwalaan mo, yung nagsalitang anghel, di ba? Yeah, pinaniniwalaan ko, yung sumulat nung sinabi ng anghel na si Mateo. Sabi mo kanina... Hindi ko naman nakita yung anghel eh. Hira ka naman. Hindi ko naman nakita yung hindi ko narinig. Kasasabi mo. Ang nakarinig si Mateo. Sinulat ni Mateo, ayon sa anghel, pinataniwalaan ko yun, ayon kay Mateo. Yung anghel, hindi ko nakita Ang yun. sabi mo po, Mr. Suriano, liliwanagin natin ha, Sige. kinausap si Jose ng anghel, Ako may samantalang... sabi noon, ang may sabi noon si Mateo. Oo, samantalang nag-iisip tungkol kay Maria. Oo, si Mateo may sabi noon, hindi ako may sabi Oo. noon, binasa ko lang yun eh. Kinausap daw sa pamamagitan ng panaginip. Tama yun. Okay? Ang tanong ko, may nanaginip bang gising? Wala naman nakalagay doon na nanaginip siyang gising. Sabi mo nag-iisip, kinausap siya samantalang Wala naman nakalagay ay doon na gising nanaginip po siyang yung gising. gising. Tingnan mo. Wala pong Basahin nanaginip na natin, gising. basahin natin. Meron ba nakalagay doon na nanaginip siyang gising? Wala nga. O wala pa Kaya naman. tinatanong kita eh. Ano ka? Ano ka? Ang nililinaw ko, Mr. Jan Soriano, sinabi mo na kinausap sa pamamagitan ng panaginip. Kaya tanong ko sa iyo kung mayroon bang nananaginip na gising. Wala naman nakasulat na talata eh. Yun ang sagot ko. Hindi ko tinatanong sa iyo kung may nakasulat o wala. Ang tinatanong ko sa iyo kung may nanaginip na gising. Di ba pinag-uusapan Yan ang sagutin mo. Yung pa nakasulat o hindi? Hindi nga natin Ano? pinag-usapan. Ano ba pinag-uusapan natin? Yung nakasulat o hindi? May nananaginip bang gising? Meron.
Meron, marami. Ikaw lang ngayon, nananaginip ka eh. Mas magandang ipalagay kung nananaginip ka kesa sa totohanan niya dahil isipin mo, pinangalanan mo lang naglandi si Maria. Para wag lang kitang kagalitan. Paisipin ko na lang na nananaginip ka ngayon. Dahil sa panaginip, lahat ng bagay ay posible. Ako nga, nanaginip, nakasakay ako sa magic carpet, lumilipad ako. Pero wag mong palatangan na naginip ng bitik si Joseph. Sabi sa Biblia, samantalang iniisip niyang bagay na ito, ay napakita sa kanya ang Panginoon, ang isang anghel ng Panginoon. Ayun. Nananaginip. Sa panaginip. Bakit? Tama naman yun. Sa panaginip daw. Kaya tinatanong kita kung may nananaginip na gising. Walang nananaginip ng kising kung Biblia pag-uusapan. Sige, tanong tata. Wala po sa kasulatan ang iyong mga sinasabi. Wala rin sa katadol nga, nakasulat nga eh. Ayaw ka lang paniwala, nakasulat Ayusin mo po. Sige. Baka nakakalimot. Ano ayos ang gusto mo? Ano Baka- ba isasagot ko sa'yo? Baka Yung nakakalimot. gusto mong isagot ko sa'yo? O yung gusto kong isagot ang gusto mong isagot ko sa'yo? Baka nakakalimutan mo ang pagkasaan Tinatanong mo na natin. kita kapatid. Anong gusto mong isagot ko sa'yo? Yung gusto mong isagot ko sa'yo o yung gusto kong isagot ko sa'yo? Alin ang isasagot ko sa'yo? Kinakailangan sagutin mo ang tanong. Ah, kaya nga, anong gusto mo isagot? Sinasagot mo wala sa tanong. O, sige, tanong. Anong tanong? Kung nakakalimutan mo ang pinag-usapan natin, Oo, ano nga ang tanong? ipakilala kung sino ang tagapagligtas. Ano nga tanong mo, Ha? kapatid? Sino nga ba ang ibinigay na Diyos sa tagapagligtas? Si Jesus o si Manuel? Sino? Ang tanong, alin? Pakiulit. Jesus po ba o Emmanuel? Ang ibinigay na pangalan ng Diyos? Sa tagapagligtas? Ay, maraming pangalan. Jesus, Emmanuel, Kamangha-mangha, Tagapayo, Mighty God. Nan lahat yung pangalan niya yun eh. Pati nga yung yung bato, pangalan niya rin yun eh. Pati banal, pangalan niya rin yun eh. Dahil niyang pangalan sa Biblia. Isa lang po ang ibinigay ng Diyos na pangalan. Saan? Isa lang po, baka nakakalimutan mo. Huwag mong gawing dagdagan. Ibinigay na pangalan? Huwag mo pong dadagdagan. Isa lang po. Isa lang ang ibinigay na pangalan. Ulitin ko, gusto mo? Sige, asa. Ang sabi po niya, Sige. sa Isaiah, 7:14, Sige. kaya angat ang Diyos mismo ang magbibigay ng palatandaan. Ang dalagay maglilihim at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Isa po na. Huwag mong gagawin. Meron ba nakalagay nung isa lang? Sabi po sa banal na kasulatan, ang magdagdag. Tatang, doon ba sa binasa mo, may nakalagay na isa lang? 2 minutes. Pinipiloso po mo kasi. Sabi mo, isa lang eh. Doon ba sa binasa mo na ang Diyos magbibigay ng tanda, ang dalagay magdadalang tao, at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. May nakalagay ba doon isa lang? Ayaw mo sumagot, tatang eh. Ayaw mo yata ako kausap eh. Sumagot ka. May nakalagay bang isa lang doon sa binasa mo? Hindi ko sinabing may nakalagay na isa lang. Ako ang nagsabi nung isa lang. Hindi ang Diyos. Ako ang nagsabi niya isa lang ang ibinigay ng Diyos. Hindi yung siya nagsabi na isa lang ang ibinigay niya. Ayun, sa mga tweet, wala sa Biblia yun. Ikaw lang may sabi nun. Yung isa lang ako ang may sabi. Pero yung pangalan na binigay niya, Diyos ang nagsabi. Tinatanggap mo wala sa Biblia yun. Wala. that. Yung isa lang nga ako ang nagsabi noon, hindi Wala ang sa Biblia Diyos. yun, wala sa Biblia yun, tatang. Yung isa lang. Kaya lang wala ako nagsabi noon, hindi naman ako nagsulat. Ganon. So, ngayon, ano ang batayan namin na ang sinasabi mo totoo? Ano ang batayan namin na ang sinasabi mo totoo? Saan ka kumuha ng karapatan para paniwalaan ka namin na ang sasabihin mo totoo kung wala sa Biblia? 30 seconds. Ang sinasabi ko, yung isa lang ang wala sa Biblia. Ha? Inuulit para yan. paniwalaan ka namin, tatang. Dahil yun, ako ang nagsabi noon. Ikaw lang ang may sabi nun eh. Oh. Para paniwalaan ka namin, saan ka kumuha ng Hindi mo ba pinaniniwala yung sinabi ng Diyos? Tapapusin mo. Pareho naman lang tayo. Pilipino lang naman tayo pag Tagalog. Ikaw lang ang may sabi nung isa lang. Wala sa Biblia ka mo. Eh ano ngayon ang Time is up. Dalawa na ha? Sige. Huwag mo pong lituhin ang tao, Mr. Soriano. Ha? O, sige. Ang sabi po ni Pablo, Ang sabi po ni Pablo, mahina nga akong magpaliwanag, ngunit hindi ka po sa alaman.
Huwag mong dayain ang tao. Huwag mo pong dadayain ang tao. Inuulit niya. Ang sabi po sa Mateo 24, ha? Tandaan mo, Mr. Soriano. Isulat tinigan. 24 ng Mateo. Ano po ang sinabi doon? Ha? Marami ang magsisilitaw na mga bula ang Kristo at propeta. Isa na dyan si Jesus. Makakasama na si Mr. Soriano. Basahin po ninyo ang Biblia. Wala kayong mababasa na may darating na Kristo at propetang totoo, kundi sinungaling. 24. Sino po yan na dumating na yan? Ha? Ito pong salitang ito, sinabi ito ng anak ng Diyos noong first century AD. Mula po noon may dumating po bang Kristo? Meron po. Si Jesus. Kailan po dumating dito? Sometimes in 1500 century. Sino po ang may dala niyan? Ang mga Kastila. Yan po ang tinutukoy na sinungaling na Kristo at propetang darating. Binabagay sa Biblia. Inuulit ko po, kayo lahat yan may Biblia. Wala kayong mababasa na may darating na totoo at tunay na Kristo at propeta. Kundi sinungaling. At yan po ay si Jesus. Wala ibang dumating dito kundi si Jesus. 1500 century. Dala ng mga Kastila. Kailan po tayo nakakilala ng Diyos? Gawa ng mga Kastila. Yan po totoo yan. Kastila nagmulat sa atin tungkol sa pagsamba, tungkol sa mga kung ano-anong mga pinag-uutos nila. Kastila po ang may dala niyan. At si Jesus nga po ang ipinakilala nila na Diyos at tagapagligtas. Iyan po, nakatakda po yan na darating, na sinabi noong pangunang panahon na may darating na Kristo at propeta na sinungaling. Wala pong ibang dumating dito, kundi si Jesus. Sa makatid yan po tinutukoy na darating na Kristo ang sinungaling. Tandaan po ninyo talata, 24 Mateo. Ayaw ko kung may mababasa si Mr. Soriano na may darating na totoong Kristo. Pakibasa mo lang mamaya pag tayo mo. At ako po, ito maputiin ang buhok ko. Wala akong nabasang darating na Kristong totoo, kundi sinungaling. Yan po si Jesus Cristo. 5 minutes pa po, 5 minutes. Nagtataka ako sa inyo. Bakit bigla-bigla na lang kayong naniniwala? Dapat magsaliksi kayo. Dapat magsiyasat kayo. Ang mga ibon po, ibon lang yan. Bago nila nilolunok ang butil, sinisiyasat mo na. Kayo para tao? Paniniwala na lang kayo sa bawat sabihin ni Ginoong Soriano? Mali po yan. Paano kung nagkataon na mali yung sinabi niya? Alam mo po ang umaamin ng hindi naiintindihan? Delikado. Pinigroso. Si Contemplasyon ho, ano sabi ng abogado ng Arabo? Aminin mo na lang isa na pinatay mo. 6 na taon ka lang mabibilang ko. Hindi po nagsiyasat, hindi nagtanong, hindi nagmasita. Opo, inamin ko po, awa ng Diyos, ibinitin po. Kaya wag ho kayong aamin, magsiyasat kayo. Ito po ang maipapayo ko sa inyo, bago magkalimutan. Ha? Pinipilit ko niyang, Jesus daw ang tagapagligtas. Sa Biblia po, ang may tagapagligtas, ang Israel. Sa Biblia po, ang may Diyos, ang bansang Israel. Ang Pilipinas, Amerika, Roma, Espanya, wala po. Ang Israel lang. Diyan po sa mga shopping center, meron nyo dyan, PLDT, Long Distance Call. Pwede po kayo mag-usisa sa Israel. Jesus nga ba dyan, ang tagapagligtas? Kapag sinabi po ng mga Hudyo na Jesus, pugutan ako niyo rito. Tumawag kayo, bukas mismo. Tumawag ko kayo, libre, walang bayad ho yan. At yan mga palengke. Itanong lang ninyo, Jesus nga ba ang tagapagligtas? Aywan ko. 2.5 minutes. Hindi po, sus. Yan lang po, payo ko sa inyo. Yung mayayaman dyan, pumunta po sa Israel. Ha? Mga $650 so, magkamabalik kayo rito. Itanong ninyo daw kung Jesus nga ang tagapagligtas. Kaysa mag-aksaya ka ng pera sa ibang bagay, ipag-aksayo ninyo.
nakataya ho buhay ninyo at isang kaluluwa ninyo o sisain nyo sa Israel kung Jesus lang tagapagligtas. Hindi po. Letra po letra yan. 2 minutes. Hindi alam niloloko na kayo. Ha? Pero huwag kayo magpag-asa. Maitutod pa ninyo ang sarili ninyo. Kung iniligaw kayo ni Soriano, ako si Mirka ang magtuturo sa inyo. Ay! Si Mateo daw ang nagliligaw. Kiniwaliwanag po ng nakasulat. Na yung nagsasabi, hindi po yung sumulat, Mr. Soriano. Maliwanag! Ang nagsasabi ka na si Jesus, ang Kristo, inililigaw ang marami. Hindi po 1 sinabi minute. ng kasulatan. Hindi po sinabi ng kasulatan na yung sumulat ang nagliligaw ng marami. Hanapin niyo ni si Berka, ako magtuturo sa inyo. Huwag po kayo sa kanya, iniligaw po kayo dyan, iniligaw na kayo eh. Huwag po ninyong bagitin ang tungkol sa anak ko, hindi niyo alam ang istorya 30 niyan. seconds. Wala po sa usapan yan, inuulit ko. Wala sa usapan yan, huwag niyong bagitin yan. Yung nasa usapan lang ho, hindi niyo alam ang istorya niyan. Dito lang kami nagkita, paano ko ba sasabing maano ko yan? Yan, mabang istorya yan, mabang sasalita yan. Oh, time is up. Ereo, ang pangalawa kong tanong, pagtatanong. Sabi mo kapatid, sabi ni San Pablo, kanina, sabi mo, bagaman mahina ako sa pagpapaliwanag, hindi naman ako kulang sa kaalaman. Saan talata yun na sinabi ni Pablo mahina siya sa pagpapaliwanag? Kapatid, sumagot ka, maubos ang oras ko. Ang sabi po ng Diyos, si Moses, pumunta ka sa mga Israelita at sabihin mo. Hindi yun ang tanong ko. Hindi po sinabing basahin mo. Ang tanong ko, ganito. Sabi mo kanina, sabi ni Pablo, bagaman mahina siya sa pagpapaliwanag, hindi naman siya kapos sa kaalaman. Ay, tama. Anong talata yun? Hindi nga pwedeng basahin. Ang sabi po sa Mateo, hindi pwedeng basahin. Napapansin mo ko wala akong dala ni anuman? Bakit? Hindi iniutos ng Diyos na basahan ang tao. Sabihin lang. Sabihin lang. Hindi inutos ng Diyos na basahan ng tao? Kung mabasa kung utos ng Diyos, basahan ng tao. Saan sumagot ka pa? Sayang oras ko eh. Kung nung unang gabi pa, Mr. Soriano, sinabi ko na sa iyo, na ang pinaniniwalaan ko ang sinulat ng mga propeta, hindi ang sinulat ng mga eskriba. Kaya ako hindi nagdadala ng Biblia, pagkat yan ay sinulat ng mga eskribang mga sinungaling. Kaya alin ang pinaniniwalaan niyo? Yung banal na kasulatan, yung isinulat ng mga propeta. Asan yun? Nandun sa Israel, sa bansang Israel. Asan yun? Paano mo nabasa yung tata? Ha? Sinabi ko bang nabasa ko? Eh, paano mo pinaniwalaan yung hindi mo nabasa? Sinabi sa akin ng mga kaibigan kong Israelita. Pwede ba, Tatang? Pwede ba, Tatang, magbigay ka ng pangalan ng isang kaibigan mong Israelita? Isang kaibigan, sabi mo, mga kaibigan mong Israelita. Pwede bang kahit isa lang na Israelitang kaibigan mo, ibigay mo sa amin ng pangalan? Kasama po ba sa usapan natin yan? Sinabi mo ngayon lang eh. Ang tanong ko kung kasama yan. Sinabi mo eh. Sinabi mo na, kaya mo nalaman yung sulat ng mga propeta, sinabi sa'yo ng mga kaibigan mong Israelita. Kaya nagtatanong ako sa'yo, sino kahit isa lang dun sa kaibigan mong Israelita? Kung sabihin ko man, anong mapapakinabang mo? Babalalaan ko. Di tatanungin ko rin siya. Ikaw naman pala, pinaniwalaan mo siya. Di, baka ako rin paniwalaan ko. Ano pangalan ng isa, Tata? Mr. Soriano, hindi lang pangalan ang sasabihin ko sa iyo, kompleto pati address. O sige, bigyan niyo ako na isa. Isa lang, Tata. Ha? Isa lang ho. Pera ng ballpen, isa lang ho. Sige, Tatang, isa lang po. Ang address niya ang unahin ko. Sige ho, sige ho. Composerve Religion Forum. Ano pa? Composerve Religion Forum. Ano po? Ano po? Susunod? Library 6, Interfaith Dialogue. Library? Library 6, Interfaith Dialogue. Ano ang pangalan?
Teka muna. Ano po? Jerusalem, Israel. Sabi ko sa iyo, iuunahin natin yung address. Ano po ang pangalan ngayon? Kohanol Yauhos. Ano? Kohanol Yauhos. Ilang taon na ho? Yan ang hindi ko sa iyo masasabi. Ano ang itsura niya para alam ko natin? Maputi, mataas, ano po ang itsura niya? Mr. Soriano, nalalayo po tayo. Hindi, sinabi niyo yun ang nagsabi sa inyo na ang propeta dapat paniwalaan eh. Nalalayo po tayo, Mr. Soriano. Kayo lumalayo. Kayo Sinabi ko, lumalayo. ang hiningi mo sa akin pangalan lang, ibinigay ko na pati address. Ano nga ho pangalan? Kohanol Yauhos. 5 minutes, sir. Ano, spelling mo? Pwede ba pakisulat mo? Kohanol, hindi ako marunong sumulat eh. Totoo ba tatang? Hindi kayo marunong sumulat? Hindi. Hindi kayo marunong bumasa? Nakakabasa, hindi ko alam eh. Ha? Hindi kayo marunong... Hindi ko alam kung paano ako natutong bumasa eh. Pero marunong kayo bumasa? Hindi ko alam kung paano ako natutong bumasa. Ah. Oo. Natuto ko kayong bumasa? Natuto ako. Wala mo ba kayong sedula? Ha? Wala eh. Wala kayong sedula? Tatanungin ko kayo ulit, tatang. Sabi nyo, basahin ko pag kayo ko ang 24. Hindi yan ang pinababasa ko sa'yo. Ni Mateo. Ito sinabi niyo ito. Sabi niyo, pagtayo ko, pakibasa mo lang, pagtayo mo ang Mateo 24. Hindi nga ba't yung 24 ang pinababasa ko sa'yo? Sinabi niyo kanina yung tatang. Kulit mo eh. Sinabi niyo yon. Makulit ka eh. Kung i-rewind natin ang tape at napatunayan kung sinabi niyo ito. Tanda po niyo talaga. 24 Mateo. Ayaw ko kung may mababasa si Mr. Soriano na may darating na totoong Kristo. Pakibasa mo lang mamaya pagtayo mo. Sabi niyo, basahin ko pagtayo ko ang 24. Hindi yan ang pinababasa ko sa'yo. Ni Mateo. Ito sinabi niyo ito. Tanda po niyo talaga. 24 Mateo. Ayaw ko kung may mababasa si Mr. Soriano na may darating na totoong Kristo. Pakibasa mo lang mamaya pagtayo mo. Sinabi ko ba? Ang tanong ko sa inyo, sabi niyo hindi niyo sinasabi yun. Ang pinababasa ko sa iyo, ulitin ko, kung merong darating na Kristo at propetang totoo. Sinabi niyo sa akin, basahin ko ang 24 ni Mateo, at sabi niyo, ang darating puro sinungaling at bulaan. Ngayon, inaamin niyo na pinababasa niyo sa akin yung 24 ni Mateo. Ang basahin po ninyo, 3 minutes. yung kung may darating na Kristong totoo at Sa makatid, babasahin ko yun sa 24, sabi niyo kanina. hindi po sinabi doon eh. Sinabi niyo kanina yun eh. Hindi ikaw pinababasa ko, sabi ko sa mga audience. Sabi niyo sa akin, ako basahin ko eh. Tanda po ninyo talaga, 24 Mateo. Ayaw ko kung may mababasa si Mr. Soriano na may darating na totoong Kristo. Pakibasa mo lang mamaya pagtayo mo. Pakibasa mo lang mamaya pagtayo mo. Ako kausap niyo eh, bakit audience ba kausap niyo ngayon? Di ba tayo dalawa magkausap? O ngayon, babasahin ko yung 24 ni Mateo, tatang. Sige. Dito ba, meron ba ritong totoong Kristo o wala? Bula ang Kristo po nakalagay dyan. Hindi, babasahin ko. Sige. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Tatang, meron bang tunay na propeta? Ha? Bula ka Hindi, pero meron bang tunay na propeta? na nakalagay dyan, huwag mo akong pilitin. Tanong ko nga sa inyo. 2 minutes, Na nakalagay dito, may dadating na bulaan. Ang nakalagay po dyan na sinasabi ko bulaan. Tama yun. Pipilitin daw ko sa ayaw ko. dito, meron darating na mga bulaang propeta. Oh, wala totoo. Tatanong ko sa inyo, puro lang ba bulaan, wala bang tunay na propeta? Sabi niyo, may pinaniniwalaan ko kayo kanina ng mga propeta. Yung bang pinaniniwalaan niyo, bulaan din o tunay na propeta? Yung darating po, hindi mo naintindihan yung darating, hindi yung Wala tayong dinatnan. usapan dun eh. Ang tanong ko sa inyo, pag sinasabi bang may bulaan, meron bang tunay? Lahat na sina Moses, sina Jeremiah, sina Isaiah, iyan po yung mga tutunay Yan. yan. Sa mga kapit, pag may bulaan, may tunay. Yan na, sina Moses. Yan. Kung sabihin may bulaang Kristo, may tunay bang Kristo o wala? Sige, tata. May dadating bulaang Kristo. Wala bang dadating na tunay? Wala. Wala? 1 minute left. Walang dadating na tunay na Kristo? Wala. Kung mabasa ko, may dadating na tunay na Kristo. Oh. Tatanggapin mo, mali ka. Ha? Kung mabasa ko na may dadating na tunay na Kristo, tatanggapin mo, mali ka, tatang. Basahin mo na. Hindi, tatanggapin mo ba, mali ka? Pag binasa ko na may dadating na tunay na Kristo. Kung magbabasa ka yung hindi sinulat ng mga eskriba, inuulit ko. Oo, kahit 30 seconds. Sige, tatanggapin mo, may tunay.
Kung magbabasa ka, yung hindi sinulat ng mga eskriba, O, inuulit ko. tatanggapin mo nga, may tunay. Sagot ko lang ito. Tatanggapin mo pag nabasa ko. Wala pong isinulat ang mga apostol. Kung may mabasa nga ako kung may mabasa 10 ako. seconds. Tatanggapin mo, mali ka. Hindi ko matatanggapin pagkat yan, may sinulat ng eskriba, inuulit ko. Kakukulit Hindi mo nga ako sa kausap. eskriba babasa, sa apostol nga eh. Kakukulit Sabi mo sa- kausap. Ha? Huwag ka makulit. Nalulungkot ako dahil naawa ako sa tatang dahil ganito eh. Kanina medyo aggressive ako ngayon para ako naglaylo dahil para nakikita ko hindi ko siya dapat patulan doon sa kanyang paraan. Kasi unang-una wala siyang respeto sa kanyang sarili. Bakit siya walang respeto sa kanyang sarili? Unang-una tinawag niyang naglandi si Santa Maria Virgen. Noon pa lang eh, parang gusto ko naman, nagtatatang turno ko ito eh. Okay na mo, wala ka namang kagalang-galak. Sandali, tapos ka na ako naman ngayon, turno ko ito. Alam nyo, ako nalulungkot dahil kasi akala ko kasi nung makipag-usap siya sa akin, meron siyang paninindigan sa kanya sarili. Pero nadig ko na wala siyang ano sa sarili. Miski sarili niya, hindi niya ginagalang. Dahil, sa inyo ha, papakita ko sa inyo, let me justify. Sabi niya, hindi raw siya marunong sumulat. Tama? Pumilma siya nung nakaraan. Tutuloy ko pa, mga kapatid. Makakasakit na lang ako ng damdamin. Palagay ko, hindi ko natutuloy. Ano? Ito, pumirma siya. Oh. At saka parang makapagsalita na lang kung masakit sa kanya, pagpapasensyahan ko na lang siya. Kasi hindi siya yung klase ng taon dapat pa nating ibaba. Kasi binababa niya na mismo ang sarili niya eh. Oh. Dahil biro mo, sabi niya hindi siya marunong sumulat. Tinanong ko nga kung may sedula siya. Yung tinanong siya, sabi niya na ang address daw ganun, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Walang ganung address sa Israel. Ha? At saka yung sinabi niya, hindi marunong sumulat, pumirma siya eh. Natatandaan ko. Kaya mula nung sabihin niya, parang nagano na ako. Pag paumanin niya, hindi na ako sasagot. Ano? Kasi makakahamak na lang ako ng kapwa. Magandang gabi na.